Yes po, Sir Jerry, wala po kasi tayo dating nare-require na ganyan. Although sa aming pag-aaral, ito naman ay hindi ipinagbabawal. Sapagkat tatandaan ng lahat, isa sa mga hinihingi po pagka tayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy ay kung ano ang birthday natin. At at the same time ay kung tayo ba ay Filipino citizen o hindi. So tayo kung ano i-declare nila ng mga kandidato, parang tinatanggap na lamang po natin na yun ay totoo. Maliban na lang kung later on ay mapapatunayan kung may nag-file ng kasong disqualification or cancellation ng kanilang candidacy. Oo, tingnan mo nga naman ano. Ngayon lang natin na-realize ito, Chairman, na pwede pala talaga tayong kasi kung ano lang yung ideklara. So kung ako, gusto ko lang ideklara na ako pwede ng kumandidato sa pagka-presidente kahit kulang pa sa edad. Depende lang sa ilalagay ko kung kailan ako ipinanganak. Dati, pwede yon, nakakalusot pala talaga dati. Hindi po ba, yun nga po yung nangyari doon sa Tarlac, Sir Jerry. Kay Alice At Guo. yan, dahil doon sa ating karanasan na yan, pinangako natin sa mga kababayan natin na tayo ay gagawa ng paraan, pag-aaralan natin mabuti. At sa amin pong pagtatansya at pag-aaral, Sir Jerry, hindi naman ito additional requirement o kwalifikasyon sa pagtakbo. Sapagkat talaga may kwalifikasyon na hindi ka dapat foreigner pag ikaw ay tatakbo, whether national or local position. So sabi namin, Sir Jerry, magandang pagkakataon itong barangay SK election, i-require natin ang filing nitong ng candidacy na may kasama the birth certificate, so that ito po bilang paghahanda na rin sa darating na national and local election na lagit-lagi mayroong nagre-raise ng issue na hindi naman Filipino yan. Ayan, sa nationality. Yes po. So at least po ito'y pananggalang din doon sa mga mag-a-attend pa rin na magsasabing sila ay Filipino citizen kahit alam nila nanay tatay nila ay mga ano na pala, ay mga foreigners pala. Therefore, hindi sila mga Filipino. So yan po ay magandang hakbang upang kung merong gusto mag-question dito para sa barangay SK election, sa Korte Suprema, kung tama o mali ang aksyon ni COMELEC, hindi at least po, guided po tayo sa pwede namin gawin naman sa 2028 national and local election.